Hello, good morning. Good morning, talagang good morning. Good morning sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Good afternoon and good evening. Kahit saan man parte kayo sa mundo, Pilipinas o abroad. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa channel. Keep on watching. Thank you for not tiring or magsawa kayo sa panood. Maraming salamat. At saka sa mga comment ninyo, maraming salamat din. And sa mga bago natin subscriber, just check out the playlist. Mamili kayo doon to catch up. Merong pang kadete, boy kadete, PMA, 4 na taon yon. Tapos noon na 4 na oras. Hindi lang 4 na oras. Tapos noon na military life. When I was with the Rangers and with the Intel community. And then, yung buhay farmer, private sector, corporate. So the way this channel is going, kinukwento ko yung buhay ko, yung past ko, and then as it unfolds on a daily basis, no, kung may mahalaga. And then yung ibang side, I'm sharing my opinion to everyone, thinking aloud. So I may be wrong, pwedeng tumama, pachamba-chamba rin, paminsan-minsan. So, I appreciate yung mga comments ninyo because everyone is entitled to his or her comment. Pero, basta, paalala lang, walang bastusan, walang personalan because it will be deleted. I will delete the comment pagka ganun. So, kahit dito lang sa channel, you learn to stand up para to be heard, to say your opinion. Kasi nangyayari natin ngayon sa West Philippine Sea, we are not standing up Parang wala lang, it's happening. As the week on week, every month on month, tapos noon year on year, tagal na, binubuli tayo, and then ganun pa rin. We are sucked in to the same situation, same expectations, the same reactions. So ayun, mainit lahat ang ulo ng Pilipino, majority, yung iba walang pakialam So majority mainit ang ulo. So it's so disappointing, no? That's my my react. I'm so disappointed the way things are going in West Philippine Sea. And I'll tell you in a while kung bakit, no? I just have to answer your comments and questions. Ang ano doon, it shows lack of decisive leadership. Yun, sabihin ko. Yun na rin ang title ko. Anyway, so please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyo. Tinitignan ko yung sarili ko. Kailangan ko na salamin. Malabo na. Hindi na ako 2020, kaya kailangan ko na sniper scope na lang, no? Para makahita ko ng mga chekwa, no? Sa brigada natin, at least dumadagdag lang tayo, dumadami tayo. Kung walang mangyayari dyan, sige, merong silang Pinoy Survivor Brigade, di ba? Matauhan sila sa Survivor Brigade, which I will lead pagka kinakailangan. Yung gustong sumali lang. Kaya subscribe lang kayo. Subscribe kayo. Kahit hanggang panaginip lang tayo sige. Hanggang gripe lang tayo, hanggang gripe session lang tayo, okay lang. Pero when push comes to shove, when we really have to show who we are, we are made of, what the Filipino stands for, all those words na we are cannibals, so mga ganun ba, we are brutal, di ba? All those nice words, for me, those are nice words. Because it shows na it will show the enemy's fear of us, di ba? Merciless, ruthless, yun ang favorite ko, ruthless. I can be as ruthless as I can be if I wanted to. Di ba? Kasi
by experience eh. By experience. Nothing to prove. Nothing to prove. By experience na lang. Ay, nako. Kawawa naman tayo, no? Okay. So, Julian, dito ako from the top ulit. Julian Serrafica. Matagal nang sinasabi ng China na digmaan lang ang solusyon sa West Philippine Sea. Ganun ba sabi nila? Digmaan lang? Pero may nagsasabi rin sa China kasi na they only want to trade. They only want economic development, prosperity, mga ganyan ba. They're only fighting for what is theirs, yung territory nila. So yun yung kanila. Ang problema sa China, you will be taken for a ride. You have to look at it from the perspective na they are exercising duplicity, no? How would you call it, no? No, nawala yung thought ko Basta two-face sila. Yung isang side, diplomatic duplicity, pwedeng ganon. Diplomatic duplicity. Yung isang face, yung sa itaas, okay kayo, bati-bati. We offer you trade, we offer you loans, we offer you opportunities, mga ano nyo, OFW nyo, punta kayo dito. And lately, nadinig ko, na even military schooling, nag-offer sila, we send colonels para mag-GSC, General Staff College, in China. Okay. Tapos noon, nagano sila ng mga contracts na to sign, to build, example, mga bridges, mga infra, the telecommunications na cell site sa loob ng kampo, Nantoko talaga, di ba? Nung pa yan nung pa maraming ek-ek noon na, bakit pinapayagan yan? AFP, ano ba? Di ba? So, on the other side, yung on the ground, binubuli tayo. Pero ang tanong, bakit ang lakas ng loob ng kanilang Chinese Coast Guard na ibuli tayo? Hindi pwedeng kumilos ang isang armed forces o isang Coast Guard na ganun-ganun na lang na hindi natatakot na ma-reprimand sila. Ibig sabihin, authorize yun ng itaas. Kaya nga, from our point of view, we should not be taking off na yung when we face the Chinese na masyado tayong on the level, friends to all, enemy to none, mabait kami, we do not want war. Hindi. Pointless yung ganon na wala nang diplomasya dapat, as I will explain later. Okay, Julian Serrafica. Babagsak Pinas dahil sa weak leader NATO, laki sa layaw at dahil sa weak leader na ito. Laki sa layaw at kulang sa kaalaman. Ikaw nang sabi niyan. Weak leader. I will agree with you when it comes to the reaction of PBBM sa ating napanood na note verbal note verbal ang reaksyon, ang react niya. Naglal ng ilang araw, 2 araw, ano ba yun? 8 na, 8 na. So, 7 nag-react, 7. So, 5 nangyari, 6, 7, doon, lumitaw siya na ang sinasabi niya, mag-file tayo ng through the DFA, note verbale. Tapos, he will meet with defense officials, the AFP and the Defense Department, to discuss what will be our next move, what is our action. Okay, hihimayin ko lang yon. It shows that really na ever since na umupo ang presidente, was he briefed properly? Bakit 1 taon nang nakaraan, nagsona na't lahat, tapos all this rhetorics na we will not lose an inch, friends to all, enemy to none, ganito ganyan, may EDCA, justify deterrence yan, and then it will not be used for aggression. And then,
hindi tayo handa kung ano yung magiging rules of engagement natin. Dapat mga guys kayo sa defense, sa Malacanang, napag-usapan nyo na yan. Such that dekahon na. A, B, C, D. Pagka ika-categorize nyo yung mga actions ng China because it's a hotspot yung West Philippine Sea ever since kay Pinoy, kay Duterte, at ngayon kay FM. Kay BBM. Hinga muna ako. Tapos it shows, yung sinabi ni BBM, nagulat ako kanina, that's why I'm disappointed, really. I'm disappointed. Very, very disappointed. Mr. President, why? And all the other defense officials, no? You should advise the commander-in-chief of what should be yung dekahon na ikikilos natin. May bagyong papasok, siyempre. O ano yung sinasabi ng mga pag-asa? Dekahon yung kilos nila. Pagka may problema sa EDSA, yung MMDA, dekahon yung reaksyon. Nawasa, tubig. Pagkakulangan sa tubig, dekahon yung kilos. And all these agencies in government, dekahon. Now, how come binomba ka na ng water cannon at may previous kang experience na nilaser ka, may nahating bangka ng mga fishermen, sinapul na ganyan Tapos, hinaharang na nila yung mga Coast Guard vessels nila sa route ng ating mga Coast Guard vessels at Navy vessels para hindi tayo makadeliver ng supplies. At sinasabi nila, ilang beses na, teritoryo namin to, hindi kayo nagpapaalam. You are entering Chinese territory. Mga buwang na yan. Tapos ngayon, expected na sana, kung pinag-usapan nyo, yung sinasabi kong previous vlogs na, nag-coordinate sana kayo. Nag-coordinate kayo. Lahat yung involved. President, NSA, Defense, Secretary. Uy, may bago akong posisyon, nakalimutan. Presidential Advisor on West Philippine Sea. Si General Centino, yung ni-retire na Chief of Staff at pinalitan ni Browner, di ba nag-create ng bagong posisyon because nagra-right sizing tayo. So, nag-create tayo ng isa pang posisyon na bago na wala pang opisina, and then the item is Presidential Advisor on West Philippine Sea, General Centino with probably the rank of Secretary. Now, Secretary Centino, you start advising the President. Mga bossing. You start advising the President. Mr. President, upakan na natin. Ganon. And then, ay nako. Kasi, it shows na, ganon na lang ba tayo? Tapos, nung nadinig ko pa, 455 diplomatic protest na since 2020. In 2023 alone, 35 na. 2023, August yun, 35 na. Ibig sabihin, in all that 455 protests since 2020 to 2023, 455 incidents yun. And we're still reacting with note verbale. How stupid can that be, Mr. President? Mr. President, DND officials, 455, gagawin nyo pa 500 yan, gagawin nyo pa 600, 700, 1,000. Nakakainit kayo ng ulo. Sa totoo lang, sorry sa mga kabrigada natin, wag iinit ang ulo ninyo. Hayaan nyo lang, ako lang ang mainit ang ulo. No, ako na lang. Kaya ko na mainit ang ulo tapos I shrug it off, tawa-tawa lang. Pero mali. Mali talaga kayo. Mali. 455. Pwede pa siguro yung bilangin mo sa 10 daliri mo, 10, tama na yan, draw the line. 10 ka, nakakasampu ka na, di ba? Sa atin mga
Sa atin mga barkada o mga kaibigan, mga relationship, strike 1. Baseball, strike 2. Pag strike 3, you're out, di ba? Ito, 455. Pusang alaos. PI talaga. Tapos, i-discuss, mag-meet with the defense officials to discuss what will be the next move. Kung ano yung magiging actions to be taken. Ngayon lang kayo mag-uusap at baka hindi nyo pa mapag-usapan. Kaya nga, maybe there is enough ground na yung 450, after 455 na incidents, kasi you won't protest if there is no incident. Yung 455 na yan, there's enough ground na sabihin ninyo, advise the President, General Centino, Secretary Centino, Presidential Advisor of West Philippine Sea, on West Philippine Sea, na magbitaw kayo ng salita na sa susunod na mangyayari yan, we will terminate the Chinese embassy. We will expel the embassy. Bye-bye! And lahat ng staff ng Chinese embassy, persona non grata. And that is a kinder move. Kumbaga sa it is a prelude to the next move. Nag-isipan na lang namin yan na yung Chinese bases, yung Chinese embassy na muna. Before na sumagot kami militarily. So wag niyong paabutin ang sasagot kami militarily because it will be war between you and us. It will be war and it will translate to a world war. You want war? Then we will give you war. You want shit? We will rain shit on you. Dapat ganun tayo Wala bagal. Kasi 5, then 6, tas 7. O kanina lang siguro nag-react. Kasi kagabi naman, nagbablog ako, wala pa reaction no? So, ang bagal. 8 na. Sige, 7, sige. 7. So, 2 days to react, yung mga ganyan incident. Dapat yan, naka-hotline, basta kahit personal tawagan ng presidente, yung aide niya, o yung presidente, ganyan, sir, may incident, ganito, ganyan. Sige, meet up tayo, and then mag-Zoom meeting tayo. Pero, kung meron na kayo kasing pinag-coordinatean, Malacanang, NSA, Defense, Centino, Presidential Advisor ng West Philippine Sea, Armed Forces, Coast Guard, lahat ng general na involved dito, or probably, kung gusto nyo isali, sa akin, wag muna, yung American counterpart o yung mga allies natin, wag na. Pero, tayo pa lang, as a nation, mag-usap tayo and then trash out options, 1, 2, 3. Okay, kasama lagi option ng not verbal. Okay. Pero yung pangalawa, na magsalita na mas harsh, yung yung severe relationships, ang problema dyan, may mga repercussions yun. Okay? So, hindi tayo prepared kasi magmi-meet pa lang kayo and then pag-usapan nyo next action. Dapat yun, naka-dikahon na. Pagka kayo, binomba tayo ng tubig, ganito ang action natin. Pagka, ganito ang action natin. Ganon. Ang pinaka-the best nga, sa tingin ko, imbis na may military na sample, kasi parating tayo doon. Pero yun yung, hanggat sa may iwasan natin yung gera, kasi nasa gitna tayo ng US at China, we do not want to start it, no? Pero, sige, if pinupush tayong ganon, we have to do something. So, siguro, in between nung ginagawa natin na not verbal at saka yung military action na sasagutin natin, in between, may pwedeng mangyari. Ang isip-isip kayo, ang sa akin, we can respond not militarily. Pwedeng ganon. We can respond na pagka binugahan ka ng water cannon, sabi ng iba sa atin, mababasa natin yung comment, bugahan mo rin ng water cannon. At not armed, yung response. Ang sa akin nga, naisip ko, yung bugahan ka ng water cannon, bubugahan ka namin ng malabanan.
Yun yung akin. Kasi yung reaction ko, hindi yung tinatapatan ko kayo. Hindi. Gusto ko yung reaction natin, matakot kayo. Kasi mas gago kami. Gago kayo, binugaan nyo kami ng water cannon, mas gago kami, bubugaan namin kayo ng evac. Kolektahin mo sa isang may tanker ka, nakabuntot dun sa Malapascua o kung anong barko natin, tapos sa Coast Guard natin, and then, may kaya nilang mag-hold pag nag-water cannon na, nandyan yung lahat ng evac sa Palawan, o sa Manila, magra-roundable ganyan, tapos ang lalaki ng nila, nung fire hose nila, ng water cannons nila. Pagka, shit cannons, yan. Shit cannons. Pagka nagkaroon ng incident, operation shit. O, di ba? Operation shit. O, di nakaplano na 'yon. Bubugahan naman ngayon, yung nagbubuga ng water cannon, bubugahan sila ng evac talaga. Yung may mga magot. And then, ayan pa yung Air Force na papasadang ganyan. We will rain shit on you. Ganon. Bastusan, mas bastos kami. Diplomatic protest kayo, okay lang. Nakaka-455 na kami, walang pumapansin eh. Siguro sa inyo may papansin sa diplomatic protest nyo. Diba? Nakakainit ng ulo, really guys. Pero we want to vent out yung init ng ulo at saka sama ng loob into something na what we can do, no? Baka mapakinggan tayo and then probably may magkaisip, okay, yung mga ma-review yung mga comments ninyo, yung suggestion ninyo, no matter how far away out of this world, a universe of ideas, may makabasa and then, maganda yung idea na yun. So, while kasi is a ladder of response, no? One is, sige, tapat mag-respond tayo, pero mas grabe. Yung mag-water cannon sila, mas grabe yung atin. Shit cannon. Ganun ba? Tapos noon, pagka nangyari ulit, sige, sara na natin yung embassy nila. Ibig sabihin nun talagang, bye-bye, ganon. Matakot sila. Ang yabang naman gago ang trato sa atin. At para kabahan na sila. Tapos noon, yung isa is military action na. Now, while we are doing it, while we are waiting for the next incident, the next note verbal, we should start preparing our defensive posture. Yung ating mga reservists nga na sinasabi ko. Again, sasabihin na naman, emphasize na naman. So that kung may mangyari, we are confident that we will not lose the country as a whole. Yung pinag-uusapan na ni West Philippine Sea lang over a few rocks, shoals, reefs, na ginawa nilang bases, tapos yung dagat, yung fishing rights, yung oil and gas reserves. Yun lang pinag-usapan natin. Pero if we are engaged in a war with China, the repercussion is we might end up losing that war kahit may allies tayo. And we might end up losing the whole country and our whole culture. Yan yung nangyari sa Ukraine. Wala na. Burado Ukraine. Kung tayo yung maging Ukraine sa Asia, kung tayo yung mangyari, si BBM si Zelensky, maghihintay lang ng support, di ba? Pegi support. Magkakaroon nga ng panay proxy war Dito sa Asia, proxy war, tayo yung proxy, di ba? Yung mga allies na yan, hindi naman mga may kanya-kanyang kanya-kanyang comfort zone sila mga citizens sila. Tayo expendable. So, ang pinakamahalaga dyan, Defense Department, you start really, seriously, training our reserve force, our reservists. Not just the armed forces. Start equipping or provide the avenue for our defense, our reserve force, to equip themselves, even through eBay or Lazada, Shopee, yung ganun ba. Online, mag-create ng store ang armed forces na legit, and then para hindi mahawsyaw yung ating mga doon lang kukuha. Kunyari, government arsenal store o ganun o defense store certified, may accreditation ng AFP. Prepare. Training, madali lang yan. Website na
Okay, organized clubs na funnel nung mag-farm out ng mga tawag dito, mga topics, no? Wag na yung mga marcha-marcha, walang mangyayari sa marcha-marcha. Basic discipline, wala. In combat, in war, there's no discipline na pinag-uusapan na mag-aahit ka pa and all that. Anything goes in war. Ngayon, yung type of ng war ngayon. Gone are the days nung pa-disiplinahan ng armed forces. Ngayon talaga, survival of the fittest. Pautakan. Traidoran ngayon eh. So, tsaka mga drone war ngayon, high-tech ngayon eh. So, our training should be geared towards that. How our reservists will be able to counter a highly advanced or highly technologically equipped na kalaban. Pwede. It can be done. It can be done. Maraming sa history natin na natalo pa yung mas malaki kaysa ng mas maliit. Typical example, David Goliath, no? At yung kay Solomon. Tapos yung patay nga lahat sila, yung Spartans, yung 300, pero ang dami na napatay na Persians. So ang daming mga sa history natin na against all odds, pero yung natin, yung sa Battle of Yultong, mga Koreano, ay yung mga natin, sa Korean War, mga Pilipino natin, BCT, 10 BCT ba yan? Ay, 12 lang ang patay yata sa atin nun. 12, 15, wounded, gano'n. Killed and wounded. Tapos nun, sa Chinese, 12,000. Ang timbog, kita nyo, ang galing, di ba? Basta naka-high ground ka, and then well-entrenched, tapos buwan loob, patay kung patay. Ganun ba? Dapat ganun yung natin. So, defense officials, General Omid Browner, seriously, yun na yung ating reserve force? You prepare for war. Diyan pupunta kita, di ba nakikita? Diyan pupunta eh. Bangayan, tapos nun yung mga counterpart natin, yung mga allies natin, pinupush tayo para tayo maging proxy nga eh. We've got your back. Nandun na sila sa likod natin eh. Yun yung mali. Dapat we are by your side. Ganun ba? Side by side tayo. Hindi, we've got your back eh. Tayo na sa harap eh, nasa likod siya. Tayo nakarap sa bala. Sila nasa likod natin. Sila yung nagdadirect. Tanga tayo. Okay. So, General Centino, nakawala ka kahapon eh. Nag-vlog ako. AFP, Philippine Coast Guard, US, Canada, Japan, Australia, Germany, and European Union. Merong reaksyon. Ang wala, BBM, yung immediate reaction naunahan pa kayo ng foreigner. Buti nga AFP, may reaksyon kagad. Coast Guard, meron kagad eh. Tapos isa pa nga pala, bago ko makalimutan. Hindi kayo coordinated. Okay? Hindi kayo coordinated. Kaya nga it shows the weak, sorry BBM. It shows how weak our position is. When you are not coordinated, when the incident happens, no one knows what to do. And everyone giving statements na hindi coordinated. Example, nagsalita ang AFP. Joint media release. AFP Coast Guard, NSA, deputy, hindi si Secretary Anyo. Maybe he's out of country. I don't know. It would be preferable if Secretary Anyo was the one speaking. Okay? Because he's the NSA. Tapos, anyway, there might be a reason for that. Sorry, Bok, real talk. Nandun. Tapos kayong mga spokesperson, kasi pinadala ninyo eh. When the country needed key people, doon kayo wala. No? I do not expect to see an AFP spokesperson na colonel. I do not expect to see, buti pa yung Coast Guard General eh, no? I do not expect to see yung USEC, no? In yung ganyang katinding sitwasyon, wag kayong iwas pusoy. That's the time when the Filipino people needs to be comforted
needs to be addressed because it is a situation na masyadong mainit. Dapat nandyan yung mismong mga key people, defense, di ba? Gibo, wala naman si Gibo doon kasi AFP, Coast Guard, tsaka NSA, Task Force West Philippine Sea. Wala nga doon si Centino Advisor West Philippine Sea, di ba? Sana, tapos yung gumawa kayo ng statement, hindi na nga yung mga main people like Chief of Staff, di ba? Yung Chief of Coast Guard, tapos noon yung National Security Advisor, para spokesperson pa. So that gives us, hindi yun not concerned. Pinapadala nyo ng spokesperson nyo Pagka ganyang critical, dapat talaga kayo mismo makita ng tao. Okay? Sa akin lang naman yun. Sa akin lang yun. Baka nahiya kayo, camera shy kayo, okay lang, sige. Pero you accepted a job. It is your job to be visible. No? And the president was not visible 2 araw pa. No? Okay. Yung key players, wala DFA, wala Okay, so, nagsasalita yung mga people sa ibang bansa, tapos nagsasalita yung mga senators natin. Nagkaroon ng yung joint na press statement. Ang problemang joint press statement na yan, nagsalita ang AFP, nagsalita ang Coast Guard, nagsalita ang DFA ba nandun? Hindi ko matandaan Ang NSA. Sana, isang version lang. And, okay, pinapakita nyo, you highly, ano ba yung ginamit na salita? You protest sincerely, no? You are, it escaped my mind. You are protesting, vehemently, galit na galit kayo sa kinilos ng China. Okay? Pagdating sa presidente ng Pilipinas, not verbal. Kaya nga tapos pagdating sa mga senators natin, nagagalit sila. So, iba, kumbaga sa panay, paano ba sasabihin? Panay salita, pero walang real action. Panay salita, binasabi mo, galit kami. We protest dun sa kinilos ninyo. We protest, yung ganyan-ganyan. Pero wala yung action. Di ba? Panay salita tayo na nagagalit kami, 455 times na nga tayo nagagalit na hindi naman pinapansin ng China. Hindi tayo nare-respeto. So, yung 456, 457, 458, 500, 600, 700, ganun din ang mangyayari. Ganun ang mangyayari. Ang ingay ko, hindi din ako kapitbahay. Ganun din ang nangyayari. Because we continue to act like stupid people. We continue to act the way China wants us to react. Divided, unprepared, and uncommitted. Diba? Uncommitted for the sovereignty of the Philippines. Sovereignty or the right of the Filipino people. Uncommitted Hanggang salita. Tapos nun, ang nakakainis pa, pinipraise yung mga actions ng ating mga tao. Their gallant stand. Yung, Diyos ko. Nasabi ko ako, sorry mga sir, Sorry sa mga taga-AFP tsaka Coast Guard. Sorry. Ang baba na standard. Dapat ang standard, ang standard ko, mga ba't kayo umuwi? Dapat yan, inupakan nyo Yun yung because parang worthy of a medal na ba yung ganon na binomba ka ng kanon tapos nun parang nakikipagharap. Wala naman naging bakbakan Tapos nun magkakaroon ka ng medalya sa dibdib mo for your bravery, for your ek-ek na yan. Ang baba na standard natin mga guys. Dapat yung tipong mga binibigyan ka ng medalya na sa mga ganyang kinikilos mo is yung talagang may nangyari na hindi tayo api. Kasi sa tingin ko, mukhang naapi tayo dun
Umuwi tayo eh. Hindi natapos yung delivery ng supply, na water cannon yung ating mga barko, wala tayo sinagot. Umiwas tayo. O paano naging bravery yun? Di ba? Tamokyo medal ang dapat. Buknoy. Medal ng Buknoy. Walang nga talaga. Mababa yung standard natin, guys. So, defense officials, huwag yung kontento na kayo sa nangyari na ganun na hindi nakadama yung China. Ano, hindi wala ba kayong mata? Wala kayong mata, wala kayong pakiramdam. Manhid ba kayo? Eh, dumama nga yung China eh. Tayo yung napahiya eh. Teritoryo natin yun eh. So, tayo yung umuwi. Tayo yung hindi nakasupply. Incomplete yung mission. Tapos ng water cannon tayo, wala tayong response. And that, ladies and gentlemen, people of the Philippines, glaringly, very clearly shows that we are not even prepared. All the defense officials, everyone, President, Malacanang, DFA, all the concerned agencies, NSA, Centino sa Presidential Advisor on West Philippine Sea, AFP, Coast Guard, everyone, we are not prepared to react after all the 455 note verbally, all the protests that we made, which means 455 na incidents na siguro increasing in intensity, increasing in aggression. Dati brave lang, ngayon very brave na. Ngayon too brave na, no, di ba? So we're not that prepared. That's why if we do not get our acts together, it will happen again. It is about time na pag-usapan ninyo yung ladder of actions natin na susundan, yung ating rules of engagement na susundan. Or talagang wala. Kung talagang wala, ibig sabihin the political setup is dictating to our military who is really gigil na kasi alam ko yung military natin di papayag na apihin tayo ng ganun eh. Alam kong galing ang military eh. And knowing Browner, the chief of staff now, knowing Centino, mga gigil na yan. Knowing Anyo, my classmate, Anyo, and those defense officials, mga USEC sa defense, mga veterano yan, mga matatapang yan. Eh, hindi sila makakilos because merong political setup. Eh pagka yan nga, nahaluan ng politika, wala na tayo, talo tayo dyan. And we will not lose an inch of, Guys, kayo sa defense, dapat ang pag-usapan na lang natin. Yung advice to President na ito yung step to be taken. No matter harsh, no matter we like it or not, it has to be taken. A, B, C, D, step 1, step 2, step 3, step 4, paggrabe ng paggrabe. Hanggang sa yung pinakadulo, bago naman yun, magkaroon ng sample eh. Tapos nun, magkakaroon ng skirmishes. Tapos nun, magkakaroon ng mga konting engagement, no? Mga ganun ba? Whatever you want to call it, i-define ninyo. Base dun sa how you see yung mga terms ninyo will connect, no? Pero it's how many steps? Graduated na from grade 1, 2, 3, 4, 5 hanggang K to 12. Mga ganun ba? Tapos yung dulo, war na talaga. While we are defining, or we would have defined such series of graduated actions to be taken, in the event na mangyari ulit yan, na tayo lang nakakaalam, pero there are some statements that the President or the DFA has to issue. It would be best if it's the President of the Republic. Because tangay na buong Pilipinas dun eh. If we are taking a stand, then we have to take a stand. Graduated. And while we're doing that, AFP, Philippine Coast Guard, seriously consider training our reservists. Serious na yon. Kasi kung sa nakikita ko, walang pupuntahan niya kundi talagang upakan.
Kung nagkaupakan niya na minsan, baka yun lang hinihintay ng China na dahilan para upakan na buong Pilipinas. Because hindi lang pala ang Taiwan, yun ang isipin nyo pwede. Hindi lang Taiwan ang iniisip niya, i-reunite niya yung province ng Taiwan with the mainland China. Pero kung isasara niya yung 9 dash line na yan, kinakailangan kuhanin niya yung Pilipinas para yung buong Pacific kanila. Imagine yun. Pati yung Benham rice, yung Philippine rice kanila. So, yun lang hinihintay nila, magkagera tayo para kunin nila ang buong Pilipinas. Kasi alam nila, mayu-Ukraine tayo Madodomin nila tayo. Pero, we can repel that by starting to train and equipping, organizing our reservists. Yung sinasabi ko, previous vlogs, panoorin nyo, Region 1, a retired 4-star, a retired 3-star, or whatever. Region 2, ganun setup. Core talaga. So, component ng Army, Air Force, Navy. O, di ba? Yung ganun ba? Core. Because the equipment can come in from the US or from whatever allies that we have. Mahalaga, we are organized into Core 1, 2, 3, Core A, B, C, Core 101, which is Region 1, Core 101, 102, 103, kasi 40 million yung all over the country Nasaan sila ngayon? So, pagka ma-organize kayo, matelegramahan ka, ikaw you belong to Core 203. Sa Region 2, the third core, 203. Di ba? O 501. So, Region 5, first core. Yung ganun ba? Kayo mag-isip. Hindi ko problema yun. Problema nyo yan Masakit sa ulo. Nakaka-stress yung ginagawa nyo, Isipin ninyo kung paano yung organization because we have a lot of retired people. A lot of retired officers who know what they can do. And then you can decentralize everything and then bigyan nyo lang sila ng program of instruction and then let them be the one to organize themselves. So, pagalingan na lang yan ng core. Di ba? Kasi, imagine if yung naka-organize yun and then yung isa pa is yung start equipping people. Di ba? Sige, kailangan namin ng mga patig, kailangan combat boots, kailangan namin ganyan. Kung kayang magbigay yung mga natin, gusto nila proxy war, sige, you equip sige, gusto niyo proxy war, sige. Nasa atin naman yung desisyon kung kailan tayo lalaban. So, equipment-wise, tapos yung mahalaga, barrel bala. So, tatlo yun, apat. Training, organization, training, equipment, Equipment. So, equipment, lahat-lahat na yun. Starts with organization. How are we organized ba ngayon? Yung reserve natin. Reserve command. Wow! Lalangawin yun. Reserve command. Commanded by who? A 1-star? Or a 2-star? Come on, guys. We're not ready. Aminin. We're not ready. You have to organize it in such a way na by region because doon nakatire. Sino yung mga, nasaan sila, yung mga, kung in absensya nasa abroad, okay lang yon. Pero kung kunyaring nandyan, sa Region 1, lahat pakaangkang, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, hanggang all the way down to ARMM, organized. So, sino yung mga retired natin ng mga officers dyan? Gawin mong Corps Commander. Di andali, di ba? And then, sino yung mga niya? Kung anong size ng isang corps. Gawin mong kunyaring 200,000 ang size. Isipin mo, 200,000, multiply mo ng 81 provinces. Ilan pala yung nagamit mo? Mga 16 million. Di ba? Pero, malaking bagay yung pagka na-train mo yung iba-ibang corps, di ba? Yung kanya-kanyang defense ngayon ng kanya-kanyang region. Di ba? Pero wag niyo ilalagay yung politiko na siya yung pinaka-head. Maling-mali na naman yun. Poporma na naman. No. Hindi nila alam yan Wag niyo ibibigay yung fighting
yung fighting experience, yung fighting responsibility, sa mga politiko natin, lagyan yung 1 star, 2 star, o ganyan, mga politiko, kernel. No! Serious to, guys. Serious. Patayan to talaga. Totoong patayan. Yung totoong campaign ito. Kay NPA o MILF. Talagang patayan to. So, dapat ang in-charge dyan talaga, yung mga retired natin na mga officers, general. Maganda, mga chief of staff, 4 star, 3 star, mga area commander. Yan ang gawin yung di ba? Ang galing maganda yon. Organize sila. And then down to the master sergeant, down to the sergeant, the corporal. And then doon feelers ngayon yung kung platoon sergeant yung mga retired natin na mga sargento, platoon leader kasi 1 rank higher, no? Yung mga nag-retire sa atin, mga EP, mga NCO, non-commissioned officers, second lieutenant niya, sila ngayon yung platoon leader. And then naka-organize pa yung mga team leader. Ang bawat team leader is a retired sergeant. And then they can now contact each other, they can train because may agenda kung ano yung ibibitawan ninyong training. And then may kanya-kanya silang, may website, and then boom. Ngayon kung mapapasok yun, lagyan nyo ng para hindi mapasok ng mga PLA, cyber cyber tayo, warfare. Or kundi kaya, individual emails, no? Pero pwede rin ma-hack So, isipin nyo kung paano. Pero if we are organized that way, from a central na armed forces, ibababa mo, cascade mo na talaga kung ano yung training agenda, kung ano yung curriculum nyo, ano yung emphasis, ano yung weekly, natitrain yung mga tao natin. Sa totoo lang, pwede nga video lang Marami tayong tao, mga Filipinos, natitrain sa gardening, sa mga ganon, nanonood lang ng video. Nanonood lang. Kunyari, paano mag-grafting ng isang sanga. Kakapanood mo ng video, makikita mo, ito mali, ito tama, ito mali, ito tama. And then, mamaya, tatry na niya. Ayun, magaling na, marunong na. Diba? Ano yung mga healthy foods? Mandami sa video. Ano yung mga maling sleeping positions? Ano yung paano pagpatay ng mga peste? Yung mga langgam, yung mga daga, yung mga ganun ba? Paano pagtanggal ng kuto sa video lahat yun. Video, YouTube o kaya Facebook. Why not provide the same platform sa ating reservist? In no time, marunong na lahat. Di ba? And then mag-organize ka ng FTX. Core 1 laban sa Core 2. Wow, di ba? Core 1, Core 2. Ma-appreciate yung madali na yun yung baril no? You can figure out a way kung paano issue yung baril and then maglabanan kayo ng may blanks, no? Ma-appreciate. Ewan ko. Problema nyo armed forces. Kasi if you are able to do that, mas confident tayo to face China. Pero definitely, mali yung atin. Disorganized tayo 455. Hindi ko nadinig yung advisor ng West Philippine Sea, General Centino. Ano nangyari? May statement ang armed forces, stern na protest. Tapos madidinig mo dito naman, kalmado. Tapos, okay na sana yung yung reaction na kari kami, ganyan. Pagdating do sa dulo ng sinasabi nila, ng paper nila, we will continue to what we're doing now, walang yung ganun yung message So, kunyari nagtapang tamaan, pagdating sa dulo, tuta yung ganun ba? Okay, 49, Diyos mio. I somehow agree with you, Julian, unless na people with balls, people with decisiveness, because they are true leaders, do something about it. On the level of the chief of staff, you can organize our reservists sa level ng chief of staff.
On the level of Gibo, pwedeng i-organize yan. Kahit yung presidente, tingin-tingin lang. Because kikita nyo, hindi naman tayo magipag-gira, pero mas maganda, handa na yung ating ano. Sa level ng PNP, you can process kung ano yung mga dapat i-process ng mga licenses, if need be. Sa level ng DND, under sa yung government arsenal, i-push ninyo na magkaroon ng counterpart. Kung walang pera yung Congress, yung Senate, walang budget, hingi kayo ng budget sa counterpart natin sa US or allies, specifically para doon sa defense industry natin. Self-reliance. Making our own weapons, our own pistol, our own long arms, and our own munitions. So that pwedeng i-lay away, bibilin ng ating mga reservists. Kung ayaw nyo mag-supply, bibili na lang ng mga reservists, lay away plan. Ganon. Tapos kunyari, 6 months. Parang bumili ng motor. 6 months to 1 year to pay. Pwede yun. Umiikot yung pera, may umu-order. Kasi hindi nyo naman kayang produce yung million-million na mga ano. Come out first with the basic design. The basic acceptable weapon system, no? Pati yung sarili nating paggawa natin dapat sa mga scientists natin, sarili nating mga sniper scope, and saka yung flash suppressor para tahimik yung putok. Dapat every barrel ng mga barrel ng ating reservists may suppressor. That will increase their survivability. Hindi ka ma-detect, malayo, hindi mo alam kung saan galing yung putok. Isang putok, bang! Hindi mo na alam kung may patay na sa kalaban. And then, bye-bye, umuwi na. That's how it should be employed. Naka-flash suppressor, hindi mo nga alam kung saan galing yung putok eh. Di ba? Yung lagitik naman ng pagka mga 500 meters, wala na, faint na yun eh. Yung lagitik ng barrel, yung pagkasa. So maganda, ang thinking ninyo, naka-flash suppressor, lahat ng barrel, even the armed forces, lahat ng barrel naka-flash suppressor. Ay, nako, okay na. Paggawa nyo sa Danau, come out with a basic design. Kung ang Danau ang gagawin lang niya is mga flash suppressor, okay lang. Basta it works. Enigmax, good morning sir. China's ruling Communist Party wants a war now to divert its citizens' attention, correct, to their deteriorating economic condition, correct, with numerous company closures due to foreign investment flight, correct. And because of the recent flooding, para hindi mabusisi yung somehow kakulangan ng Chinese government in terms of yung mga infra, baka ma-question yung ganun ba. Ayan, nagkaroon ng incident para nationalism, patriotism. Pinaglalaban natin, teritoryo natin, clap sa ating Coast Guard. Kita mo, winotertanan yung dapat yan, kita nyo na, kung defined yung ikikilos ng ating Coast Guard at Armed Forces since day one, since 2020, since 2016, kung defined, hindi ganyan tayo. Kasi yung Armed Forces, ito guys, ang real talk, pinasasabak ninyo ang Armed Forces in fairness, at yung Coast Guard natin, pinalalayag ninyo para harapin yung kalaban, yung aggressor, when the whole nation is expecting results na sasagot ang Armed Forces, pero nakatali yung mga kamay ng Armed Forces natin. Hindi ka pwedeng mag-engage. Hindi ka pwedeng kumilos, basta iwas because yun yung directive. Okay? Stand down. Parang, ano nangyari to sa 44? Bakit hindi kumilos ang Armed Forces? Bakit hindi binigay? Stand down. Pagka pinasukan ng politika, aamagin tayo. No amount yung putragis na AFP modernization. No amount. Uwi lang tayo lang. I'm sure there are a lot of officers and men in the armed forces who are really waiting for the go na upakan. Ang problema, nakatali yung kamay. Kaya hindi
problema yung mga leadership ng Armed Forces. Honestly, hindi problema yung leadership ng Armed Forces at Coast Guard. Ang problema sa itaas. Now, kaya nga sinasabi ko, pag-usapan nyo na. I-advise nyo ng Presidente. Or, isang gangho na official na Kanyeso style, kay Kanyeso tapos yan, sa totoo lang ha, kay Kanyeso mangyari, inupakan niya yan eh. Kahit kung army man siya eh, hindi siya navy man eh, kung army man yan eh. Maglalagay yan ng imamount niya yung 105 sa barko eh, doon niya papuputukin, papatakan niya yung mga Chinese na yan eh, Coast Guard na yan eh, ganun si Kanyeso. Galit na galit yan pagka na naiinsulto tayo. Pilipino nga eh. Tsaka doon sa sa Mindanao, yung Jabida Part 2, yung before he was relieved sa Nika, nirelieve siya ni Cory eh, dahil doon sa December 89 ko. Kasalanan nito nung mga nagkudeta noong 89, atin na sana isabi, because ino-organize ni Pilipino yung lulusubin yung Sabah, invasion. Para yung mga nakamount lang ng mga machine gun at saka mga katamaran, mga ganon, yung mga bangka na may balanse. 100 ships yata, 200 ships na 5 yung laman, tapos atake. In-organize yun eh. Pinag-uusapan dito sa Port Bonifacio. I was there eh. Pinag-uusapan and then na-relieve bigla eh. So, wala, nag-fizzle out. Panay volunteer yun ha. Walang budget doon. Panay volunteer yun na uupakan yung leadership doon sa Sabah, tapos atin na. And then, ayun na. No-organize nga. Sayang yan. Pero nangyari yung kudeta eh. Yung December 89 ko. Ayun. So, sayang. Kaya kung alive si Kanyeso ngayon, General Kanyeso, or siya, meron tayong officer na parang General Kanyeso, hindi patatagalin yung na yan, ang 455 na incidents, 455 na protesta, hindi tatagal yan ng ganyan. Yung unang insidente pa lang, i-relieve pa niya yung official na, ba't ganyan ang naging reaction mo? Ba't ka umuwi? You should be ashamed of yourself. You do not go home. When the Filipino pride is in question, you fight. Never mind if you die. Ganon yun magsalita. You fight. I don't care if there will be an international incident. To hell with them. The Filipino people, the future is at stake. Ganon ba? It's China versus the Filipino. We should prove to them that we are not supposed to be bullied. Ganon magsalita yan. Sana may mga ganon tayo official Ang ganda sana nun, yung biglang haharang yung China ng ganyan, knowing Kanyeso, ang magiging pagka nandun siya in control, ang magiging comment niya, ram the ship, full speed ahead. Maraming barko sa norte. Maraming Pilipino sa Ilocos. Doon siya sumigat eh. Maraming Ilocano sa Luzon. Di baling mamatay 950 soldiers ang namatay, ang natira 150. Maraming pang Ilocano sa Luzon. Walang yung gano'n. Nagalit si Marcos eh. Pagka boy si Kanyeso, ang tatawag niyan, sasabihin niya sa captain, you tell everyone, abandon ship, full speed ahead. you go down with your ship, sasabihin doon sa kapitan, and I will give you a medal of valor posthumously. Sorry guys, kilala ko lang talaga si Pilipino eh. Heart and soul eh. To the bone, to the every fiber of his hair. Kilala ko yun. That gano'n yung magiging nun. Full speed ahead. Gagay, irarampa niya eh. Kita mo yung China. Harang-harang ka, gago. Gago ka, harang-harang ka. Kita mo kung di tumakbo yun. So orderan niya yung Air Force natin na maghulog ng ng mga bombe. Ay, nako.
Sayang. Sana may mga ganun tayo, no? Pero rare breed kasi yung mga ganyan. Rare breed. Okay. Okay. So, I agree with you, Enigmax. Ulit, 222. Hanggat nakikita naman Sheikh na hindi tayo nagkakaisa, correct? At may mga hawak ng pondo ng gobyerno ay nagsasamantala at nakikita nila na walang pakialam ang mga mamamayan sa nangyayari na sa kapaligiran nila, wala silang respeto sa bansa natin. Yeah, agree. We are very divided. Agree. Yung comment nga ng mga nasitas iba-iba. We are very divided. Ang daming grupo, ang daming fraternity, sorority, organizations, depende kung saan ang magbe-benefit para pansariling interest ang bawat Pilipino. So sad, di ba? So sad ulit. Basta tayo dito sa Pinoy Survivor, mga kabrigada, basta aware tayo sa nangyayari, and then, ano tayo, yung open-minded lang tayo, aware tayo sa nangyayari, di ba? Basta prepare lang kayo, matikas challenge, yun lang. And then, in your preparation, you might, basta prepare lang kayo for any eventuality. Ito na naman tayo. User Gold Zulu 1 Whiskey Kilo 5 Juliet Papa 3 Victor. Natutuwa ako sa iyo, Sir Iking. Jake Flaviano from CDO City. Jake Flaviano, kamusta na? Kamusta na? Thank you sa comment. From CDO City, kamusta kayo dyan sa CDO? Magandang umaga sa inyong lahat. Siya ulit, magandang gabi, Sir Iking. Oh, magandang gabi rin. Magandang gabi rin. Okay, no, talagang, maraming salamat sa comment. And then, Randy Shades, a blessed Monday to you, sir, and kabrigadang Pinoy Survivor, God bless us all. So, kay Randy ako So, to wrap up, I am so disappointed with the reaction ng ating government. I'm so disappointed, and real talk lang yan, ako lang yan. Baka kayo hindi kayo disappointed, happy kayo, okay lang sa akin. Basta ako disappointed ako. Why? Because nakikita ko there is a lack of decisive leadership. Dapat yung naging comment natin, number 1, first day pa lang, yung 5 na nangyari yan, nagkaroon kagad ng salita from Malacanang. Ganito nangyari, ganito. Honorable, ganito. We're talking of August 5. August 5, nagkaroon kagad ng reaction because kung may hotline from whoever yung PCG at saka AFP, na-relay kagad sa presidente and then right away, merong salita because he knows what he's doing. Now, what is lacking is yung preparedness, yung coordination. Kung nag-coordinate tong kanyang mga staff, yung kanyang mga agencies at kanyang mga advisor, supposed to be, alam ng presidente yung gagawin. Because in-exercise niya. Kaya kung merong event na nangyari, incident na naman nangyari, water cannon, o kaya may pinalubog na barko natin, o kaya whatever, nagkaroon ng skirmish, merong kagad reaction, merong kodigo yung presidente. Option 1, 2, 3, or kunyari naka-level tayo ng hagdanan na gano'n, na magiging reaction. Overall, ang showing natin, number 1, we are disorganized, we are divided, we are disorganized, we don't know what is happening. The armed forces cannot do what it's supposed to do because it is waiting for guidance, directive order from the CIC. Na hanggang ngayon, ang mode, ang peg is not verbal pa rin, diplomatic pa rin. So there is a way na we should elevate yung ating reaction, no? So dapat pag-meeting ninyo, yun ang pag-usapan ninyo, trash out what are the courses of action na in graduated level. So that pag may mangyari naman, boom, 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 ito na ang gagawin. Dapat i-announce ng presidente sa buong Pilipinas and to the whole world na ganito ang gagawin namin susunod. It's the last time. Susunod, isasara namin yung bases ninyo. Whatever you do will be met with a response. Yung ganun ba? Equal response. Di ba? Banggain nyo kami. Harangan nyo kami. Babanggain namin kayo. Yun ang magandang mga salita. And then, let it sink for a while para makita natin anong magiging reaksyon ng mga Chinese. Gawin nila. Ready tayo.
yung Armed Forces at yung Coast Guard, alam nila, may parameters. Yun dapat ang maset. Nagmumukhang tanga yung Armed Forces natin at saka yung Coast Guard natin because may politiko na hinihintay magsalita. So hanggang doon lang. God bless the Philippines. We're out of time. Follow up na lang ako. So thank you guys. Happy Tuesday. God bless everyone. Bye-bye.